Tayo po'y dadako na po sa ating pong pinakamalagang bahagi ng banalagawin ng ating pong dakilang Diyos, ang ating pakikinig ng Ebanghelyong Kaligtasan. Tayo pong lahat ay tumayo at magbigay galang sa salita ng ating pong dakilang Diyos. Ito po'y dadalhin po ng ating pong beloved ordained preacher, Henry Polar. Praise God. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Mario, my beloved co-preacher. Purihin po natin ang ating mahal na Pinoon, mga minamahal. Tayo po isama-samang manalangin. Hallelujah. Mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa mga nauna at bungang panalangin po ng aming minamahal at iginagalang na Ebanglista Willie. Noon may sagawa, Diyos, matupad ang mga banal mong salita, mahal na Pinoon, na aming mapakinggan. Patawarin mo po kami saan man kami nagkulang, nagkamali at nagkasala. At sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanglista Willie Estrada Almeda, sama-sama naming pinapalayas at itinataboy lahat ng mga gawa ng kaaway. Demons of unbeliefs and doubts cast out in the mighty name of Jesus. Hindrances cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and thanksgiving belong to our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Double honor and respect to our dearly beloved and honorable parents in the Lord. And we always remember and cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, the man of God, the end-time prophet of God, and also to our beloved and honorable assistant pastor Lina C. Almeda, our beloved mama, dear, praise the Lord. Greetings to the beloved, the whole beloved Almeda family. Praise the Lord, beloved Almeda children. Praise the Lord, grandchildren and children nilo po ng ating dearly beloved parents in the Lord. Sa aking mga kapwa manggagawa, sa aking mga kapwa mangangaral, sa inyo pong lahat mga minamahal. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po maging sa ating mga live webcast viewers, saan man panig ng mundo na naaabot po ang ating banal na gawain. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos sa buhay. Purihin po natin ang ating mahal na Pinoon at tayo po ay nasa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain na kung saan ito po ang pakikinig ng salita ng ating mahal na Pinoon. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pakinggan po natin mga minamahal sapagkat ang sabi ng Biblia, for faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. At bigyan po natin pamagat mga minamahal, ito pong ating pong mapakinggang salita ng ating mahal na Pinoon. Serve the Lord with a perfect heart. Maglingkod sa Panginoon na may sakdal na puso. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa 1 Chronicles chapter 28 verse 9. The first book of the Chronicles, chapter 28, verse 9. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. That's right. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Amen. God bless you po. In Tagalog, kindly po. Unang Kronika, Kapitulo 28, versikulo 9. At ikaw, Solomon, aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkod mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naalaman ng lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kayang itatakwil ka magpakailanman. Amen. Purin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Mga minamahal, ang Diyos ni David at ng Diyos ni Solomon, siya pa rin po ang Diyos na ating pinaglilingkuran sapagkat walang ibang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, sa silong ng langit. Praise God. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ni Moses, siya pa rin po ang Diyos ng ating minamahal at iginagalang na Ebanglista Wilde Estrada Almeda. Kaya mga minamahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, na katulad ng habilin ni David sa kanyang anak, mga kapatid, na sinasabi dito mga minamahal, at ikaw Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Anong ibig sabihin ng kilalanin? Hindi lamang mga minamahal kikilalanin kung ano ang pangalan ng Panginoon,
kundi mga minamahal, ang pagkakilala sa tunay na pagkakilala sa Diyos ay kinakailangan mga minamahal, ikaw ay magkakaroon ng malalim na ugnayan sa ating mahal na Pinoon. Kinakailangan mga minamahal, hallelujah, kikilalanin mo ang mahal na Pinoon sa pamagitan ng kanyang banal na salita, praise God. At kapag nalaman mo mga minamahal, ang mga palatuntunan ng ating mahal na Pinoon, masusunod mo ang kalooban ng Diyos mga kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia mga minamahal, paglingkuran mo siya ng sakdal na puso. Sapagkat kung tayo po mga minamahal ay hindi maglilingkod sa Diyos ng may sakdal na puso, disalign ang ating puso mga minamahal, hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos, ang mga pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat maraming mga tao mga minamahal, hallelujah, na ang utos ng ating mahal na Panginoon ay nahihirapan sundin mga kapatid. Kagaya na lang ng 10 Commandments, mga minamahal. 10 utos ay hindi masunod ng tao, mga minamahal. Hindi mamemorya ang 10 Commandments, kaya pinaiksi na ng ating mahal Pinoon ang kautusan na sinasabi ng Biblia, dalawa na lamang, mga minamahal. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Secondly, love the Lord, love your neighbor as yourself. Ito mga minamahal, praise God, hallelujah. Nice ng ating mahal Pinoon. Hallelujah, tayo po ay maging sakdal ang ating mga puso. Dahil kapag hindi sakdal ang ating puso, mga minamahal, hindi natin masusunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise God. At ang sabi dito, at ng kusang pag-iisip, yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Meron tayong malinis na pag-iisip, mga minamahal, sapagkat ang sabi dito, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso. Ang ating mga puso, mga minamahal, yan po ay sinasaliksik ng ating mahal na Panginoon. Walang itatago ang puso sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Makapagkubliman tayo sa tao, mga kapatid, subalit sa Diyos, ang lahat ng ating mga lakad, lahat ng ating gawa, lahat ng ating sinasabi, mga minamahal, maging yung ating buhay kahapon, ay alam ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, praise God, sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso, mga kapatid. Kaya examine ourselves, mga minamahal, kung ang ating mga puso ba, mga kapatid, ay lumalakad at naglilingkod ng sakdal sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga minamahal, at nalalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Maging yung ating mga pag-iisip, mga minamahal, ay nababasa ng ating mahal na Panginoon. Kung sa tao, mga minamahal, hallelujah, tayo po ay makapagkunwari, subalit sa ating mahal na Panginoon, lahat ng ating iniisip ngayon, lahat ng ating mga plano, maging yung ating iniisip, mga minamahal, para sa ating kinabukasan, ay alam ng ating mahal na Panginoon. Kaya nais ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo maglingkod sa Kanya, na may sakdal na puso at may kusang pag-iisip, sapagkat ang sabi dito, mga kapatid, kung iyong hanapin siya, ang ating mahal na Panginoon, ay masusumpungan siya sa iyo. Kung hahanapin mo ang mahal na Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag lagi mong hinahanap ang mukha ng Panginoon at nasa iyo ang mahal na Panginoon, masusumpungan sa sayo. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay may espiritu ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, makikita sa iyo ang mahal na Panginoon na ikaw ay tunay na binago, tunay kang Kristiyano, tunay kang anak ng Diyos, mga minamahal. Magiging pagpapala ka sa iba. Everybody say praise Lord. Masusumpungan sa iyo si Kristo. Pero kapag maraming tao lumalayo sa iyo, mga minamahal, ibig sabihin, hindi nakikita sa iyo si Kristo. Pero kapag ang tao, mga minamahal, ay nable-bless sa iyo, mga minamahal, ibig sabihin, si Kristo ay nakikita dahil sa nasa iyong puso ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise Lord. Tumitingin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa puso. Katulad ni David, nung si David, mga minamahal, ay bata pa. Si King Saul, mga kapatid, dahil sa kanyang pagsuway sa mahal na Panginoon, sa utos ng ating mahal na Panginoon, through Prophet Samuel, napatayin lahat, mga minamahal, ng kanilang kalaban. Mapabata, mapamatanda, mga minamahal, maging yung mga hayop. At ang hari, mga kapatid, ay kinakailangan lipulin, mga minamahal. Subalit, si King Saul, mga kapatid, ay sumuway sa utos, mga minamahal. At nagalit ang ating mahal na Panginoon. At siya po, mga minamahal, ay aalisin ng mahal na Panginoon. Binawi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, yung pagkahari ni King Saul, mga kapatid.
Kaya nakita ng mahal na Panginoon ang puso ni David. Bata pa lang si David, mga minamahal, ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pinapupurihan niya ang ating dakilang Diyos. Naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. 7 times a day, pinupuri niya ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakita ng Diyos ang puso ni David, mga minamahal. Kaya siya'y hinirang ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nakita ng Diyos ang puso ni David, mga minamahal. Kaya siya, mga minamahal, ay bless ng ating mahal na Panginoon at siya'y nilangisan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay may sakdal na puso, mga minamahal, i-anoint tayo ng mahal na Panginoon. Aapawan, mga minamahal, sapagkat ang sabi nga ni David, mga minamahal, Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Lalangisan ka ng ating mahal na Panginoon at aapawan ka ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, buksan po natin 1 Samuel, chapter 16, verses 7, 12, and 13. The first book of the prophet Samuel, chapter 16, verse 7. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Verse 12. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Samuel, kapitulo 16, ang talata po ay 7, 12 at 13. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 12. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito nga. 13. Nang magagayo'y kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. Gayon bumangon si Samuel at napasarama. Amen. Purin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Mga minamahal, nung sinabi ng ating mahal na Panginoon, sapagkat aalisin ang pagkahari ni King Saul, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, pumunta ka sa sambahayan ni Jesse, at naroon ang aking papahiran ng langis, nandoon ang aking hinirang na magiging kahalili ni Haring Saul upang maging hari ng Israel. Praise God. Mga minamahal, pumunta si Prophet Samuel sa bahay ni Jesse, mga minamahal. Praise God. At nakita ni Samuel, mga minamahal, ang mga anak ni Jesse na ito po'y mga makikisig, matatapang, mga minamahal. Kung titignan, qualified maging hari. Subalit ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi sila. Praise God. Mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi ni Samuel, meron pa ba? Mga minamahal, ang sabi ni Jesse, meron pa akong isang anak, pero siya'y nagpapastol ng mga tupa. Siya po'y shepherd boy, mga minamahal. Hallelujah. Nung siya'y pinatawag, mga kapatid, mga minamahal, nakita ni Samuel, si David, mga minamahal, na mapula ang pisngi, siya'y bata, mga minamahal. Hallelujah. Parang nag-alinlangan siya na hindi ka dapat si David. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ikaw ay tumitingin sa panlabas na anyo, pero ako'y tumitingin sa kanyang puso. Hallelujah. Ang sabi ng mahal na Panginoon, pahiran mo siya ng ligis. Nakita ng Diyos ang puso ni David, mga minamahal, sapagkat siya'y laging nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ganon din ang ating minamahal. Iginagalang ng mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos ang kanilang kasakdalan ng kanilang puso. Kaya naman, mga minamahal, ang langis ay umaapaw. Praise God. Ang anointing, mga minamahal,
Kaya dito ang mga bulag nakakita, ang mga patay na hallelujah, nangabuhay, ang mga ketongin nangalinis. Tayo'y pinagpala dahil sa sakdal na puso ng tao ng Diyos. Nakita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kanilang busilak na puso na umiibig sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tayo ang naging bunga nila, mga minamahal, praise God. Kaya nga, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, maglingkod tayo sa Diyos na may sakdal na puso at kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang ating mga puso, mga minamahal. Ano ang sabi ng 1 Kings chapter 8 verse 61? First book of Kings, chapter 8, verse 61. Let your heart, therefore, be perfect with the Lord our God, to walk in his statutes and to keep his commandments as at this day. Amen. Praise the Lord. Unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 61. Ya't maging sakdal nawa ang iyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa kanyang mga kapalatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos, gaya sa araw na ito. Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Subalit nung tayo po, mga minamahal, ay tinawag ng mahal na Panginoon, nilinis ng mahal na Panginoon, binago ng Diyos. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, mga minamahal. Kung noon tayo alipin ng kasalanan, yung mabuting bagay na gusto nating gawin, hindi natin nagagawa. Subalit yung masamang bagay na ayaw nating gawin, yun ang ating nagagawa. Dahil tayo alipin ng kasalanan. Subalit ngayon, tayo'y binago na ng Diyos, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kaya mga minamahal, yung inuutos ng mahal na Panginoon, na maging sakdal nawa ang ating puso, mga minamahal, kaya na nating magawa, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating sundin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Everybody say amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga kapatid, maging sakdal nawa ang iyong puso sa Panginoon at magsilakad sa kanyang mga palatuntunan. Tayo'y lalakad sa kanyang palatuntunan, sa kanyang mga kautusan, mga minamahal, praise God. At ingatan natin ang mga utos gaya sa araw na ito. At sinabi nga ng Psalms 44 verse 21, basahin po natin, mga kapatid. The book of Psalm chapter 44, verse 21. Shall not God search this out? For he knoweth the secrets of the heart. Amen. Aklat ng mga awit, Kapitulo 44, ang talatay 21. Hindi ba sisiyasatin ito ng Diyos sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ba sisiyasatin ito ng Diyos sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso? Nalalaman ng Diyos, mga minamahal, lahat ng ating lihim. At ang sabi ng Biblia, walang may kukubli sa mata ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Ang sabi dito, mga minamahal, nalalaman ng Diyos ang lihim ng puso. Kaya kinakailangan sikapin natin, lumakad at maglingkod sa Panginoon na may sakdal na puso. Sapagkat ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat kanilang makikita ang Panginoon. Gusto ng Diyos maging malinis ang ating mga puso, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mapapalad ang may mga malinis na puso. Kapag malinis ang puso mo, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kung ano, mga kapatid, hallelujah, ang nananagana sa ating puso, ay yun po ang lalabas sa ating mga labi. Kapag ang ating mga puso, mga minamahal, ay nananaghana, kung ano ang nasa loob ng ating puso, kung yan ay puot at galit, mga kapatid, hallelujah, yan po ay lalabas sa ating mga labi. Subalit kung ang puso natin, mga minamahal, ay nag-uumapaw ang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig, mga minamahal, love is the language of Jesus, hallelujah. Ang pag-ibig, mga minamahal, ito ay salita ng ating mahal na Panginoon. Kapag ang
puso mo ay punong-puno ng pag-ibig because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Meron kang espiritu ng mahal na Pinoon. Ibig sabihin, mamumutawi ang pag-ibig. Lalabas sa iyong bibig, mga minamahal. Sa iyong dila ay pag-ibig, kapurihan para sa ating mahal na Pinoon. Magiging pagpapala, mga minamahal, sapagkat sa dila, mga kapatid, nariyan ang kapangyarihan ng buhay at ng kamatayan, mga minamahal. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng pot at galit, lalabas sa ating mga dila, mga minamahal. Pero kapag ang puso mo ay malinis at sakdal, lalabas sa iyong bibig, mga minamahal, ikatitibay ng bawat makikinig, ikapupuri ng pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, anak, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Kapag hindi natin totally sinurrender sa mahal na Panginoon ng ating puso, mga minamahal, hindi tayo makakapaglingkod sa mahal na Panginoon ng sakdal na puso, mga kapatid. Dahil masusunod pa rin, ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang puso ay higit na magdaraya kaysa sa lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kaya kapag hindi natin isurrender sa mahal na Panginoon ang ating puso, hallelujah, hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo makakalakad ng may sakdal na puso sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito, Proverbs chapter 23, verse 26. The book of Proverbs chapter 23, verse 26. My son, give me thine heart, That's right. and let thine eyes observe my ways. Amen. Praise the Lord. Kawikang Kapitulo 23, versikulo 26. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Ibinigay na ba natin ang ating puso sa mahal na Panginoon? O ang ating puso, mga minamahal, ay meron pang ibang iniibig ang sanlibutan? O baka ang ating puso meron pang nakatarak na kunyal, mga minamahal, hallelujah, na hindi pa nabubunot. Ito yung kunyal, mga minamahal, hallelujah, ito yung bagay na hindi natin mapatawad ang ating kapwa o tayo nabubuhay pa sa kahapon, sa mapait na kahapon, mga minamahal. Alisin natin yan, mga kapatid. Hallelujah! Ibigay natin ang ating puso sa mahal na Panginoon para yan po ay maging sakdal, linisin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hingin natin sa mahal na Panginoon na tayo po ay likha ng malinis na puso at magbago ng matwid sa Espiritu sa loob natin. Mga minamahal, para hindi tayo mahirapan, lumakad ng sakdal sa harapan ng mahal na Panginoon. Ibigay natin ang ating puso. At kung hindi natin kaya, mga minamahal, magsumamo tayo sa mahal na Panginoon. Katulad ng ginawa ni David, ang sabi niya, create in me a clean heart, O God. Likhaan mo ako ng malinis na puso, Panginoon. At magbago ka ng Espiritu sa loob ko. Magpalinis tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Naghihintay ang ating mahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos, lumakad tayo, mga minamahal. Maglingkod tayo sa Kanya na may sakdal na puso. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, huling dalawang talata na po. Psalms 51, verse 10. The book of Psalm chapter 51, verse 10. Create in me a clean heart, O God, That's right. and renew a right spirit within me. Hallelujah. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 51, ang talatay 10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Idalangin natin sa mahal na Panginoon. Ibigay natin ang ating puso sa mahal na Panginoon. At sabihin natin, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Dahil gusto ng Diyos, tayo po, mga minamahal, ay maglingkod sa Kanya na may sakdal na puso. Kung hindi natin kaya, mga minamahal, kaya ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo lumapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, hindi tayo pahihindian ng ating mahal na Panginoon. Katulad ni David, nung siya'y nagkasala, hallelujah, nasaktan niya ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Siya'y nagsumamo sa mahal na Panginoon. Likhaan mo ko ng isang malinis na puso. O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Makikita mo, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos na malinis ang kanilang puso, mga minamahal, punong-puno ng pag-ibig. Magiging pagpapala sa iba. At ang lahat ng lumalabas sa kanilang labi, mga minamahal, ay katitibay, ikalalakas ng kanilang kapatid. Hallelujah.
Sapagkat tayo, mga minamahal, kinakailangan tayo po, mga minamahal, we build each other up. Everybody say, praise the Lord. Hindi tayo maghihilahan pababa, mga minamahal. Sapagkat tayo, mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, sikapin natin. Mahirap man gawin, pero kapag ito'y sinurrender natin sa mahal na Pinoon na tayo po'y likhaan ng malinis sa puso at magbago ng isang matuwid na espiritu dahil ito'y nais ng ating mahal na Pinoon. Mga minamahal, baka sa huli, mga kapatid, akala natin tayo po, mga minamahal, ay makakapasok sa pintuan. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanang langit, kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa langit. Maraming magsisipagsabi, Panginoon, nakapagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Kami nangaral ng banal mong salita. Kami nagpakita ng mga tanda. Ang sasabihin ng mahal na Panginoon, sino-sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, mga kapatid, isurrender natin ang ating puso sa mahal na Panginoon. Lumakad tayo, mga minamahal, na may sakdal na puso sa ating mahal na Panginoon. At kinakailangan maalis ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 31, ang lahat ng kapaitan, ang kagalitan, ang pagkakaalit, ang kadaldalan, ang panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati lahat ng masamang akala. So kinakailangan pala, mga minamahal, para maging malinis ang ating puso, mga kapatid, ang lahat ng kapaitan, yung bitterness, mga minamahal, ay kinakailangan mawala. Yung bitterness, mga minamahal, lagi kang emotional, lagi kang galit, mga kapatid, hallelujah. Ikaw ay nabubuhay sa nakalipas, mga minamahal, hallelujah. Galit kayo sa isang tao na kahit wala namang ginawang personal na masama sa iyo, parang galit ka, narinig mo lang na ito'y masama, mga minamahal, ikaw na ngayon ay galit, mga kapatid. Alisin ang kapaitan, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Maging ang wrath, yung matinding puot, mga kapatid, alisin natin sa ating mga puso. Yung kagalitan, mga minamahal, yung pagkakaalit, yung ikaw, mga minamahal, laging gusto mo, ikaw ay laging manalo sa argumento, mga minamahal, mas maiging ikaw ay maging mabuti kesa ikaw ay laging tama. Dahil kapag ikaw ay laging tama, gusto mo, mga minamahal, panalo ka palagi sa argumento, mga kapatid. Hallelujah, kinakailangan maalis ang pagkakaalit, maging ang kadaldalan, mga minamahal. Dapat nating ipagdaldal, hindi yung buhay ng ating kapwa, mga minamahal. Yung kahinaan ng ating kapwa, ang ipagdaldal natin, ang kabutihan ng ating mahal na Pinoon. Ipagsabi natin sa lahat ng mga tao na may Diyos na nagbago ng ating buhay, may Diyos na nagpala sa atin, may Diyos na magbigay sa atin ng kagalakan at kapayapaan. Yan ang ating ipagsabi, hindi yung kapwa, mga minamahal. Sabihin natin, granting without admitting, mga kapatid. Yung ating kapwa ay nagkamali. Dapat kung nagkamali, ituwid, itama, mga minamahal. Hindi pag-uusapan, mga kapatid. Hallelujah. Ang pag-uusapan natin dito, walang iba kundi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Lalakas ba ang ating pananampalataya o magiging maganda ba yung ating panlabas na anyo, mga minamahal? At tataas ba ang level ng ating buhay kung yung ating kapwa ay ating pinagdadadaldal, mga minamahal? Hindi po, mga kapatid, hallelujah. Baka yan pa ay maging sanhi ng kanyang pagkatisod at lumangoy sa apoy ng impyerno. Sisingilin sa iyo ng mahal na Pinoon, hallelujah. Sa iyong kamay ang kanyang dugo, mga kapatid, hallelujah. Kaya, mga minamahal, dapat ang ating pinag-uusapan palagi, mga minamahal, hindi ang kahinaan ng iba. Sapagat lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong humatol upang huwag kayong hatulan, sapagat sa panukat ay yung sukat ay doon kayo muling susukatin. Kung sasabihin natin sa ating kapwa, ay Brad, ay sis, sandali lang, aalisin ko yung tuwing ng iyong mata. Pero yung mata mo, mga minamahal, ay may nakahambalang na malaking beam, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, alisin mo muna ang nakahambalang sa iyong mata para makita mong malinaw ang mga minamahal, ang puwing ng iyong kapwa. Kaya ang sabi ng Biblia, sa panukat na ating isukat, ay diyan tayo muling susukatin. Ang sabi ng Biblia, maging yung mga masamang akala ay maalis sa atin. Huwag tayong maging judgmental, mga minamahal, hallelujah. Maging malinis ang ating puso, maging ang ating isip, mga minamahal. At kapag yan ay naalis, mga kapatid, bibigyan tayo ng pusong laman. Aalisin ng Diyos yung pusong bato, mga kapatid, hallelujah. Huling talata na po, Ezekiel chapter 36, verse 26. Maghanda na po mananugtog at mangawit. In the book of the prophet Ezekiel, chapter 36, verse 26. And new heart also will I give you,
and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ezekiel Kapitulo 36, versikulo 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso Praise the Lord. at lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa at aking alisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kapag ibinigay natin ang ating puso sa mahal na Panginoon at sinabi natin, likhan mo ko ng malinis na puso at magbago ka ng matuwid na espiritu sa loob ko. At inalis natin yung bitterness, yung wrath, yung anger, yung clamor, evil speaking, mga minamahal, praise God, maging yung malis, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo ay bibigyan ng ating mahal na Panginoon ng bagong puso. Yung lumang puso, yung batong puso, mga minamahal, papalitan ng mahal na Panginoon ng bagong puso, mga minamahal. Kaya makakalakad ka at makakapaglingkod ka sa mahal na Panginoon na may sakdal na puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Ang aking alisin, ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo, mga minamahal. Nais ng Diyos na tayo maglingkod sa Kanya na may sakdal na puso at kusang pag-iisip. Hallelujah. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi yung tayo, mga minamahal, ay marami nang naipundar, mataas ng ating posisyon, mga minamahal. Hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng mahal na Panginoon, kung ang iyong puso ba ay sakdal sa Kanyang harapan. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Awitin natin ang awiting ito, mga minamahal. Hallelujah. I need you, create in me. Hallelujah. Habang aking binibigay ang buong pagkakataon to my beloved co-preacher, to our beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Hallelujah. Unawain po natin ang awiting ito. Gawin nating panalangin. Sabihin natin sa mahal na Panginoon, linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa iyo. Hallelujah.